Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata Siyam. May nangyari kay Faye. Pagpasok sa apartment na realize ni Cyrus na naging OA siya kasi meron nga talagang pagkain sa lamesa. Bakit bigla mong naisip na ilibre ako? Mahinang tanong ni Cyrus kay Roxanne. Nasa good mood ako ngayon at gusto kong mag-celebrate. But since I don't have any friends here, ikaw na lang ang tinawag ko. Nakangiting sagot ni Roxanne. Pagkatapos ay ikinwento niya ang nangyari kanina sa live niya. Tahimik namang nakikinig si Cyrus tapos ay paminsan-minsang aktong magugulat kasi hindi naman alam ni Roxanne na ang tinutukoy niyang rich kid ay si Cyrus. Who do you think is the past is over? Or how old is he? Tanong ni Roxanne kay Cyrus habang kumakain. Definitely a rich person, sagot naman ni Cyrus. Siguro nga. Dahil kung hindi, imposibleng makapag-donate siya sa akin ng ganon kalaking halaga. Diba? You don't know? When he rewarded me at that time I'm a little tempted, kung gwapo siya maybe I can consider marrying him. Sabi pa ni Roxanne. Natigilan sandali si Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Roxanne. Pagkamamaya ay nagtanong siya. Lahat ba kayong mga babae ay gusto ang mga mayayaman? Who said that? I don't like them. Roxanne quickly retorted. Eh bakit interested ka doon? Cyrus asked softly. Naa-attract ako sa kanya kasi matutulungan niya ako. Seryosong tinitigan ni Roxanne si Cyrus at seryosong nagsalita. Tulong. Bahagyang kumunot ang noo ni Cyrus. Oo, it's been a year since lumayas ako sa amin at nagtrabaho. Wala akong ibang alam na gawin kaya pinili ko na lang na maging isang live streamer para suportahan ang sarili ko. However, I never intend to sell my dignity just so I become famous. I still have a bottom line, you know. During this time a lot of people have been bullying and harassing me but no one has ever stopped out and helped me. Itong the past is over lang talaga ang nag-iisang tumulong sa akin. Mabagal na sabi ni Roxanne. Bakit ka lumaya sa inyo? Tanong ni Cyrus after makapag-react. Kasi wala lang. Roxanne casually dodged the question then looked at Cyrus and said, okay enough of me. Let's talk about you next. Hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Mabilis na ipinakilala ni Cyrus ang sarili niya tapos yung nangyari sa kanila ni Faye. Cyrus and Roxanne are both in a helpless situation in the city. Kahit na medyo mas maayos pa din ang buhay ni Roxanne kumpara kay Cyrus. They have a common ground to talk about so they're chatting while they eat. 2:00 na ng umaga nang nakabalik si Cyrus apartment niya. Agad siyang nagpalit ng damit tsaka natulog. 8 a.m. the next morning. Nagising si Cyrus sa tunog ng cellphone. Natarantang sinagot ni Cyrus ang tawag. Hello, pre, gago san ka na? Bakit wala ka pa sa school? Advisor natin first class natin ngayon. Asan ka na? Nagmamadaling sigaw ni Liam. Anong oras na ako nakatulog kagabi? Cyrus could only helplessly explain before ending the call hurrying to get dressed. Nasa college na ngayon si Cyrus at pwedeng-pwede siyang mag-cutting classes kaso hinding-hindi niya magagawang gawin yun sa klase ng advisor nila kapag nalaman kasi yun ng terror professor nila talagang patay siya. Oo, isang demonyo. Sa paningin niya, ang college advisor nila ay isang demonyita. Makalipas ang kalahating oras nagmamadaling tumakbo si Cyrus sa classroom nila. Nang malaman na nasa kalagitnaan na sila ng klase marahan siyang kumatok sa pinto. Come in. A pleasant voice sounded. Itinulak papasok ni Cyrus ang pinto at saka ninenervyos na tinignan ang malademonyong babae sa harap. Nakasuot ng puting blouse at itim na skirt ang babae, making her tall, sexy, and curvy figure more prominent. She exudes a tempting and irresistible charm all over her body. She had light makeup on her delicate and charming face making her eyes look more soul-stirring, and her natural rosy lips are now smeared with pale pink lipstick. Her blouse and skirt really wraps her hips perfectly, proudly showcasing her bouncy behind. Because she's wearing a skirt her long and fair legs were exposed for everyone to see and she's wearing a pair of white high heel shoes. This woman is Cyrus College advisor Sheila Isidro. Bakit ngayon ka lang?
The beautiful and attractive Sheila looked Cyrus up and down and asked in an impatient tone. Ano pa ba, baka naubos na ang pera niya dahil kagabi kaya namulot na naman siya ng basura. Malakas na sigaw ni Brian. Hahaha. Agad namang nagtawanan ang mga estudyante sa klase. Did I ask you? You better shut your mouth. Pinandilatan ni Sheila si Brian at malamig na pinagalitan. Hearing her harsh words, Brian quickly closed his mouth and became silent. It is said that Sheila had huge connection backing her so ordinary student wouldn't dare to mess with her. Ma'am, may personal affair lang po akong inasikaso. Sagot ni Cyrus habang nakatitig kay Sheila. Get out and stand outside. Sa susunod na malate ka ulit mag-drop ka na lang, Sheila ordered expressionlessly. Okay. Bahagyang tumango si Cyrus at lumabas ng classroom. Paglabas ng classroom, mag-isang tumayo si Cyrus sa hallway at nagsimulang mag-isip tungkol sa mga nangyari sa kanya nitong nagdaang araw. Feeling parent talaga niya ay nasa prank show lang siya. He didn't have any penny on him when Faye dumped him in the morning, but come afternoon and he's already a trillionaire. This still makes Cyrus feel wonderful and unbelievable. Hindi ko alam kung anong iisipin ni Faye kung malaman niyang napakayaman ko na. Napabuntong hininga na lamang si Cyrus sa isipan niya. Ring ring. When the bell rang signaling the end of class, Sheila walked out of the room with her high heels clicking. And then looked Cyrus up and down. She squinted her eyes and said lightly, Cyrus, go to the academic affair office at 3 o'clock this afternoon and help me carry something to my dormitory. Got it? Roger. Marahang tumango si Cyrus. Subukan mong malate ulit, tignan natin kung anong gagawin ko sa'yo. After saying this, Sheila turned around and walked away. Cyrus returned to the classroom with a helpless face. Pagpasok nakita niya na absent sina Faye, Diana at ang iba pa. Pre, ano bang ginawa mo? Lakas ng loob mong malate sa klase ng advisor natin ah. Tanong ni Liam. Anong oras na ako nakatulog kagabi eh? Kaya di ako agad nagising, paliwanag naman ni Cyrus. Nawala ka ba sa sarili mo kasi nanalo ka sa loto? Nakangising SR ni Ryan, magkano ba pinalalunan mo? Sa totoo lang hindi naman ganon kalaki, 800,000 lang. Parang wala lang na sinabi ni Cyrus. Shit, anong hindi malaki? Malaki na yun, gulat na sigaw ni Ryan. Walang balak si Cyrus na pag-usapan ang mga bagay na ito kina Ryan at Liam. He surreptitiously glanced around the room then whispered. Nga pala, bakit wala si Kay ngayon? Ay, hindi mo pa siguro alam no. Pagkalabas natin ng hotel kagabi, dumating pala ang papa ni Kay para tulungan siyang magbayad ng kinain natin, tapos sinampal niya si Kay sa harap ng kaklase natin. Sina Faye naman may nakaaway sa hotel. May bakang pala yung nakaaway nila, tapos may kilalang gangsters, kaya ayon kaninang umaga anabangan sila sa labas ng school at dinala kung saan. Siguro ay nililigtas na sila ngayon ni Kay. Mabilis na paliwanag ni Liam. Parang naging ibang tao yang si Faye na yan simula nung naging girlfriend siya ni Kay. Napakayabang niya na. Narinig ko na sinipa niya sa itlog yung kaaway niya. Siguro hindi niya ini-expect na may ganong connection yung tao. Dagdag pa ni Ryan. Hahaha. After hearing this, Cyrus couldn't help bursting out of laughter. He didn't say any defense for Faye though.